Maalala nyo, nag-emergency broadcast ako Lunes. I assume office, I specifically went in at 12:01 in the afternoon, and immediately and officially I received the letter coming from our two contractors o hauling contractors ng basura na hindi na rin nila kinaya na serbisyoan ng Maynila. At dala ng una, marami talagang basura, maraming natambak for so many weeks and days sa lungsod. O dahil doon, lalong dumami yung basura sa ating mga kalsada. Kaya tayo nagkaroon ng garbage crisis. But immediately when I was received or officially informed about the situation, nakiusap po ko sa Lionel na kung po pwede, tulungan tayo hakutin, mabawasan man lang, maibsan man lamang yung inirereklamo ng taong bayan na mga basura sa kalsada. Naging Smoky Mountain na lahat yata ng major thoroughfares ng Manila. Buti naman, sabi ko sa Lionel, for old time's sake, total, ang Lionel naman nagsimula sa Manila since 1992. Sila'y malaki ng kumpanya ngayon, sa iba't ibang syudad na po sila kumukolekta. Hindi sila nabayaran, 8 buwan, hindi nila kinaya, yung pinalit, hindi rin kinaya, hindi rin nabayaran. Amounting to total for Lionel 561 at saka Metroway sa Pileco naman ay umabot po ng 950 million pesos. But on that day, 2 p.m., napapayag ko naman at nag-umpisa nang hakutin ang basura. With that, unti-unti nakita ng ating mga kababayan na yung imposible ay posible pala. Salamat sa Diyos. Salamat sa Lionel. Salamat sa MMDA. And of course, salamat sa MDRRMO, MTPB, DPS, at sa aming mga empleyado ng lungsod ng Maynila. And the following day, through the inaugural session, ako po ay naglathala ng katayuan. Gusto pong malinaw sa ating mga puso't damdamin yon para hindi mababahiran ng kung anumang espekulasyon. Excuse me. Na ito ay yung sitwasyon ng Maynila. At naalaman nyo na rin na marami mga individual nung mga nagdaang panahon na kaliwat kanan ang cash advances na ginawa. Despite na alam naman nila na maraming bayarin ang lungsod. At isa na nga doon nabanggit ay yung ating mga problema sa basura o bayarin sa basura. Gamot. Kaya po walang gamot sa ospital ngayon, ha? Naku, sana po wag po kayo magkasakit. Wala pong halos gamot ngayon sa ospital, walang gamot sa health center. At yung mga allowance ng senior citizen, allowance ng mga estudyante, hindi rin nabibigay. Kaliwat kanan ng bale ng mga taong yun, nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. Yun ay inilathala ko para alam nyo lamang po for purposes of transparency kung saan ako magsisimula. Not to put blame but to move on. Ito, sinimula natin negative 10.2 billion piso. Now, we'll continue to maghanap tayo ng pamamaraan. On the same day, through the leadership of Vice Mayor Chi Atienza, the city, based on my request, to be declared under the state of health emergency. Thank you very much sa mga konsehal ng Maynila at kay Vice Mayor Chi Atienza. Na-ideklara na po na nasa state of the city, state of the health emergency ang lungsod. At dahil dyan, mas marami tayong mga posibleng resources o lumalawak ang kapangyarihan natin upang matugunan, makumpronta kaagad yung maaring idulot na masama sa kalusugan ng lahat ng tao. When I say lahat ng tao, ang issue ng basura
ay issue to ng mahirap, middle class at mayaman. Bata, katamtaman ng edad, husto ang gulang at matanda. Mayaman o mahirap, pwede magkasakit dahil sa posibleng idulot ng mga nakatambak na basura. So, now, Yorme, Biyernes ngayon, Lunes po at Martes yung ikinukwento ninyo. Kamusta po ang sitwasyon ng basura sa Maynila? Mga kababayan, bukas po ay Sabado at Linggo, no? Hindi pa rin po titigil ang ating pagkolekta ng basura sa kalsada. At sa ngayon po, at least masasabi ko mga 70% na ng malaki nating problema sa basura at kadugyutan ng Maynila ay naresolba na natin. So sa Lunes, abangan po ninyo kung ano magiging update natin sa garbage crisis ng ating lungsod. I-update ko po kayo ulit sa Lunes. Alam kong interesado kayo dyan dahil concern talaga yan ang ating mga mamamayan. So regularly update namin kayo sa sitwasyon na yan. Pangalawa, maraming salamat kay Vice Mayor Chi Atienza at siyempre sa ating mga konsehal. Bagamat wala po tayong pera, mapapansin po ninyo, no? Bagamat I am now operating at negative 10.2 billion of commercial obligation. Lilinawin ko kasi ayoko naman na nagmamalinis. Kasi ako pinagsalitaan ng mga kalaban sa politika na nangutang ka rin naman Hindi ko naman yung pinagkaila. Alam ng taong bayan niya noong panahon ng pandemya. Ginamit natin yan sa gamot, ginamit natin yan sa eskwelahan, sa pabahay, sa pagkain, and so on and so. At nakaraos tayo. Salamat naman sa Diyos. At alam ng mga taga Maynila yan, bagamat kaliwat kanan ang paninira sa atin, nagdesisyon naman ng taong bayan. So that's water under the bridge. Anong kaibahan nitong commercial obligation? Ibig sabihin, yung ginawa nating utang ay meron pong takdang babayaran yon under Mandanas ruling. Mandanas ruling nagsasaad, para sa mas madali lang maintindihan ng tao, nagbibigay karagdagan share sa national tax allotment. At ang numero po niyan, ganito po, no? Variation ng numero niyan, dati wala ang Mandanas ruling, 4.8 to 4.9 billion ang nakokolekta ng lungsod. Dahil sa Mandanas ruling, nadagdagan tayo ng 1.2. At 4.8 nagtatrabaho ang lungsod, umu-operate ang lungsod. Kung nagdagdagan ng 1.2, yun yung binanda para ipagawa yung mga pagawain bayan noong panahon ng pandemya, ospital noong panahon ng pandemya, yung gamot at pagkain, and so on and so forth. So, ibig sabihin, ang commercial obligation o bayarin, ito yung daily operation ng city. Sweldo ng taong bayan, sweldo ng mga empleyado ng lungsod, mga bilihin, gamot, and so on and so forth. So, ibig sabihin, talaga may pagkukunan. Ang tanong lang naman ng mga, nakikita ko po yung mga comment ninyo, no? Kung hindi nabayaran yung commercial obligation, nasaan yung pera? Ay, pinakita ko naman sa inyo yung mga personalidad na nag-cash advance even to the point may nagkukwento nga ang tindi nito, one day lang 130 million ang cash advance, May 9 na. Totoo naman po nangyari yun. Hindi naman po pwede kailangan, may mga cheque po yan may mga pumipirma at may naglalabas ng pera. Kasi ang Land Bank naman at DBP hindi naman pwede maglabas ng pera on their own, kundi otorisado ng pamahalang lungsod ng Maynila at kundi banded officer at kung hindi empleyado ng lungsod. Yan lang po yan. Ganyan lang po kasimple. Walang sisihan, walang turuan. Kung may sino may kapabayaan, hayaan ninyo. Sisiyasatin ko yan. Pati yung mga barangay official na nakasapakat kung bakit lumobo yung mga JO na yan. For the meantime, bibigyan ko po yan ng panahon sa pagdating ng araw. For the meantime, harapin ko muna yung problema ng taong bayan.